I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Question ko po, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Talamak na ano na to, no, na term, lalong-lalo na po, no, doon sa mga aktivista, sa mga opposition, o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kumwestiyon ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. Lalo pa at nagkaroon ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin. So meron po bang nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman ay hindi isang krimen. When the law does not define the elements of the crime, siyempre naman hindi siya krimen. Pero nung red tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial or the lower courts, kumbaga. So ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o nire-red tag, o ikaw, miyembro ka ng ganito, ikrimen yan. Pag lalampas yung law enforcement dyan sa sinasabi nilang ikaw o ito miyembro ng ganito, lalampas sila and susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the remedy of writ of amparo or any writs as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng hudikaryo? Kung may petition po, pinasushowcase nila yan. There is always an action in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy pending before the Supreme Court, pinashowcase ni Supreme Court si Ms. Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petisyon darating sa Korte Suprema or sa Hudikaryo, and sa tingin ng Hudikaryo dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows professionalism and fairness. Thank you po, distinguished sponsor, Mr. Speaker. So, pamilyar naman po ako doon sa ginagawa ng Supreme Court, no, doon sa mga petition. Kaya lang, ang tanong ko lang po, dahil ito po, yung patuloy na sinasabi ng mga oposisyon, ng mga aktivista, yung red tagging na sinasabi. Alam ko, meron ding isang, like for example, parang decision, ang si Justice Loyonen, defining the red tagging. So siguro kailangan sigurong i-review ng judiciary dahil ito ay talagang talamak naman na nangyayari. Baka pwede pong ma-review ng ating judiciary. Ano tong red tagging na ito? Na patuloy namin na sinasabi kasi lagi na lang sinasabi, walang red tagging, walang kaso ng mga red tagging. Kahit ang mga militar, ang red tagging na yan ay hindi naman nag-exist. So, ito na nga yung nangyayari. Pag na-red tag ka, isa-surveillance ka, ilalagay ka sa tarpaulin, o papakalat ka sa mga vloggers na ipinapakita na ganito ka. So, wala pa bang Wala pa bang would not cause a worry for our judiciary, yung mga ganung mga nangyayari po. So, sana magkaroon naman ng initiative. So, yun yung sinasabi natin. Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to define etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong
na napahamak, marami nang namatay sa ganitong mga nangyayari po. Mr. Speaker, kahit anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Tama. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Tama. Tayo po ang gagawa ng legislasyon ng batas making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. So kung karapat-dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, itayo ho sa legislasyon ang gagawa niya.